Nagkalat na din ba sa feed mo yung IF? Mga iba-ibang mga video na tinry nila, effective, pumayat sila from ganitong weight to ganitong weight. Tipong pati mga kumari mo, mga kakilala mo, na-try na din nila to kasi daw pwede kang pumayat kahit na wala kang diet and exercise. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 3 effective ways para pumayat with intermittent fasting. So mag-start na tayo? Now na! Minsan ba naisip mo na rin kung posible ba talagang pumayat na nakakain mo pa din yung mga paborito mong pagkain? Hindi parusa yung diet mo. What if sabihin ko sa'yo na posible mong magawa to with intermittent fasting? Alam mo, may chika ako sa'yo. Tinry ko to before. Kasi pag narinig ko na, effective siya. Aba, gagawin ko agad yan ura-urada kinabukasan. At syempre kasi gusto ko maging healthy and bukod daw kasi sa pagiging healthy, papayat ka din. So ito na, akala ko ganun-ganun lang kasi nga daw 12 hours ka muna hindi kakain. So ginawa ko siya. Sabi ko pa sa sarili ko nun, ay madali lang yan, 12 hours, kaya ko yan. Na excited ako, no? Kinabukasan, pagkainom ko ng kape ko, sabi ko, ay, magsa-start na ako ngayon. Pagkatapos itong kape ko, hindi mo na ako kakain for the next 12 hours. After mga 2 hours, saya-saya ko pa. Sabi ko, ay, fairness, kaya ko talaga to. Bandang hapon, hala siya. Yung ulo ko sobrang sakit. Alam mo, binibiyak talaga siya. So, sa madaling sabi, nagka-migraine ako ng sobrang lala. Sabi ko, bakit ganon? Ginawa ko naman ng tama. Sabi, 12 hours, di kakain, no? Hindi pa nga ako umabot ng 12 hours. Grabe na yung sakit ng ulo ko na kailangan ko na, sabi ko, kailangan ko na kumain or else hindi ko na alam mangyayari sa akin. Pero alam mo, dahil makulit ako eh. Out of curiosity, nag-research pa din ako. Sabi ko, siguro meron lang akong hindi masyadong naintindihan. Siguro kailangan ko pang mag-research pa ng mabuti tungkol dito. Diyos mio, dun ko nalaman. Mali pala yung ginawa ko. Kaya ngayon, ituturo ko sa iyo yung effective ways para gawin siya ng tama para hindi mangyari sa iyo yung nangyari sa akin. Alam mo ba ang chika? Bukod sa weight loss benefits nito, meron din itong anti-aging benefits. So, glowing ang skin. Sino ba may ayaw nun? Tinutulungan din ito yung katawan natin na mabalance yung mga metabolic hormones natin basically para sabihin sa katawan natin na, uy, tama na ang pagkain o kaya naman minsan, uy, mag-burn ka na ng fat. Kasi minsan kapag may imbalance sa mga to, walang nagkokontrol na, uy, stop na ng kain o kaya naman, uy, mag-burn ka rin ng fat. Binabawasan din ito ang inflammation sa katawan natin. Alam naman natin dito nagsa-start yung mga sakit-sakit. Nakakatulong din daw ito sa detoxification. Alam naman natin dahil fast-paced na ang buhay ngayon, no? From clothing to food, lahat yan may toxin. Ini-improve din ito ang immune function natin. Naku, napakaganda, diba? At ito yung pinaka-the best dito, yung autophagy. Basically, i-renew niya yung cells natin, no? Gagamitin niya yung mga old ones para mag-build ng new ones kasi ito yung mga nagkukos para magkaroon tayo ng cancer. O sige na, bentang-benta ka na, alam ko, sold ka na sa intermittent fasting. Pero ano muna ba ang IF? Sa madaling sabi, kakain ka lang sa specific window time. Bali, bibigyan mo ng enough time yung katawan mo para mag-heal siya within 16 hours. So, 16 hours, walang kain, 8 hours na may kain. O baka nalito ka, sabi mo kanina, coach, 12 hours, ba't kayo 16 hours or 8 hours? Ano yun? Don't worry, mamaya i-explain natin yan. So, sa intermittent fasting, sasanayan mo ang katawan mo na kumain kapag gutom ka na at stop kapag busog na. Sige, i-breakdown natin ito into 3 para madali mong matandaan. So, number 1, paano natin siya sisimulan? Pangalawa, ano yung pwedeng inumin during fasting hours? And number 3, ano yung mga kakainin mo during feasting time? Number 1, paano simulan? Normally, ang katawan natin naka-fast talaga yan ng 12 hours. Mula sa last meal natin ng gabi hanggang sa first meal natin kinabukasan. At ito ang tamang simula ng fasting kasi hindi tayo pwedeng mag-jump agad into 16 hours. Bakit? Siyempre, kailangan bigyan natin ng enough time ang katawan natin mag-adjust, i-prepare natin siya. Kumbaga, ano muna natin siya, yung during fasting natin, it is best na properly ma-nourish yung body natin. So, basically, mga whole foods, no? Para ma-prepare talaga yung katawan natin sa pagpa-fast. Dapat ganun muna yung mga kinakain natin, yung mga proteins natin, from whole food sources din, at saka mga healthy fats galing sa mga isda, olive oil. So, ito na. Ito, bibigyan ko kayo ng example. So, 12 hours siya, di ba? So, halimbawa, ang last meal mo ngayon ay 9 p.m. Kinabukasan pa ng 9 a.m. ka pwedeng kumain. Kaya? Kayang-kaya. O, sige nga, sample tayo kung talagang nakikinig. Okay, what if kumain ka ng 6 p.m. tapos natulog ka ng 9 p.m. Anong oras dapat yung next meal mo
kinabukasan? Comment your answer below. I-check ko yan. At syempre, kailangan simulan mo siya siguro mga night before ng rest day mo para sure na maobserbahan mo ng mabuti yung katawan mo at prepared ka kung sakaling meron ka mang maramdaman like yung nangyari sa akin. Number 2, during fasting hours, ito yung time na walang kakainin. Okay? No solid food. Pwede kang minom, water, herbal tea, black coffee, walang sugar. Fasting hours mo, mostly mangyayari to during sleep mo. So, hindi ka masyadong mahihirapan. Kailangan natin ng mga ganitong baby steps, especially dun sa mga tao na laging sanay na may midnight snack. Kaya kung ako sa'yo, an hour or 2, pagkatapos mo kumain ng dinner, itulog mo na talaga yan. Number 3, pag ready ka ng mag-breakfast, ibig sabihin, feasting time. Mas maganda na simulan mo na feed yung body mo with soup, parang mild lang muna. Syempre, para yung panunaw mo, mag-adjust din muna siya. Steamed veggies, smoothie, napakaganda din yan. Alam mo, lagi ako umiinom yan, lalo na init. Basically, something light, something healthy, yung ibubungad natin sa katawan natin para i-break yung fast. Once sinimulan mo na ito, at most 2 meals a day ang kakainin mo. Okay lang naman if 3, syempre, sinasanay pa natin ang katawan natin paunti-unti. Pero once na okay ka na talaga, mostly talaga, 2 meals a day ka. Sa next meal mo na, second meal mo, dito ka na pwede kumain ng merong carbs, protein, and healthy fats. Yun! Ready ka na! Kung meron ka mga questions, comment mo lang and I'll see you on the next one.